ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Siguro pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na idodrawing namin at kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan at yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po tatagos tayo sa mga ganong klaseng batuhan, Mr. Pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Mr. President, kaya hindi ma-define ng West Philippine Sea. At sabi ko nga po, hanggang ngayon ay walang ginagawang mapa. Kahit na sabihin pa nilang merong mapa, hindi po totoo yun. Mr. President, kahit ngayon pwede po ninyong konsultahin yung tinatawag nilang DUALOS, Mr. President. Ito po yung Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea na nasa opisina ng United Nations. Wala pong nasasubmit ang NAMRIA. 14 years ago, inorderan na po silang mag-submit. Bakit hindi po sila makapag-submit? Dahil sa hirap nga po nito. Hindi po pwedeng i-connect, Mr. President. Yun lamang po. Kaya, huwag po nilang ipipilit na ako po ay traidor o kaya pro-China. Hindi po. Mr. President, naghahanap lang po tayo ng katarungan at katwiran dito. Kailangan maabisuhan po natin ang Coast Guard na kung ano man ang kanilang pinagsasabi rito, nagkakamali po kayo sapagkat wala pa pong West Philippines, wala pa po tayong mapa. Ang West Philippine Sea, nagkakaintindihan po tayo, gusto nating gawin, gusto nating i-drawing, pero pagsikapan po natin kung paano natin talaga i-drawing sa harap ng napakaraming legal impediments na nakaharap sa atin. Yun po yung gusto kong linawin, Mr. President. Ngayon, kaugnay po dun sa pagbobotohan natin ngayon. Kagaya po na sinabi ni Senator Cayetano, Mr. President, talagang ako po nagtataka, ikukondem po natin ang public statements ng China na hindi ko po nakikita alin-alin po yung mga public statements para po tayong napunta sa eleksyon, mag-i-elect po tayo, pero wala pong kandidato, paano po tayong boboto? Yun po yung pinaka-problema natin. Yung pong Coast Guard, Mr. President, binasa ko po yung kanilang mga kapangyarihan, yung powers and functions of the Coast Guard. Hindi po nagkakamali, nasa 17 functions and powers. Ni isa doon, wala po akong makita, Mr. President, na pwedeng gawin ng isang spokesperson, nagagawa siya ng ganun, pupunta siya sa isang eskwela, magdi-discuss siya doon at sasabihin niya, bully ang presidente ng China at gagawa siya ng caricature. Wala po sa functions eh. Paano po ngayon natin bibigyan ng encouragement na pagbobotohan natin, ididepensa po natin yung paraan na ganun. Tayo po ay nagkakaisa na kailangan po natin ilaban ng sa atin. Nasabi na po yan kanina ni Senator Alan. Ngunit yung pamamaraan po ang problema eh. Ngayon, gusto kong bumoto sana kung halimbawa Manila ang pinag-uusapan natin. Ngunit kung boboto tayo nang dahil sa pinag-aawayan natin, nagmula po sa isang salita o pamamaraan ng isang spokesman ng Coast Guard at doon nga po ang pinagmulan ng maanghang na salita at ngayon nga po ay nakokompromiso na tayo at pagbobotohan natin, susuportahan natin yung ganung pamamaraan, baka lalo po tayong magkamali eh. Mr. President, tayo pong mga Pilipino, merong kasabihan eh. Kapag binato ka pag pinukol ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun po yung kulturang Pilipino, Mr. President. Ngayon po, maski sa Biblia po may sinasabi, kapag yung bulag, inakay niya ay kapwa bulag, wala po silang kapupuntahan, Mr. President. Naghahanap po tayo rito ng clarity. Ano po ang nangyari? Sa paghanap ko ng clarity, sa paghanap ko ng sagot, para suportahan natin ang West Philippine Sea, ang inaani ko pa po ay parang ako po'y maka-China. Hindi po.
Hindi po. Sana po ipatawag natin ang NAMRIA. Para sa ganun, tanong natin sa kanya, bakit sinabihan ka na in 2012 sa pamagitan ng Administrative Order Number 29. 14 years ago, sinabihan ka na in consultation with the DFA na i-prepare mo na yung mga mapa. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? So imbes na ipatawag po natin ang NAMRIA, ang gagawin po natin ay boboto tayo sa mga public pronouncements ng China para po yatang parang parang may problema doon na Mr. President. Imbes na ipatawag natin yung mga taong dapat gumawa ng mapa sapagkat gusto ko rin pong malaman kung paano nila gagawin ang mapa. Sa akin po kasing palagay, imposible silang makagawa ng mapa dahil nga magbabiolate tayo sa napakarami po na artikulo ng UNCLOS at lalabagin po natin yung arbitral award na ating isang pinagbabasihan. So, Mr. President, magtatapos ako sa isang pananalita na lang, Mr. President. Sa aking palagay po, ang isang pagkakamali ay hindi po may tutuwid ng isang pagkakamali. Hindi po natin magagawa yung gusto nating gawin para kausapin natin ang China sa maliing pamamaraan. At kung pamali po ang paraan, wala po tayong magagawang mabuti, Mr. President. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. With that, I move to open the period of amendment on resolution number 256 and recognize the sponsor for his amendments. Period of amendments open. Senator Pangilinas recognized for the period of amendments. Move to include as attachments the following statements to the resolution, Mr. President. The following statements, public statements issued by the Chinese embassy officials, as well as the DFA statement, the DND statement, and a number of other statements, Mr. President. We will begin with the statement of the DND. It was report, Mr. President, if I may be allowed, I will just quote a number of, but the actual statement will be attached as Yes, we as annexed. We do not practice to attach. What we need to do would be this will be a motion subject to style in part Subject to part style. of the resolution incorporated into the resolution. Thank you, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. Statement of the DND, ASEC Arsenio R. Andolong. Oh, before that, maybe the statement of China, the Chinese embassy. Chinese Foreign Ministry spokesperson strongly condemns J. Tariela's smears and attacks against Chinese leader. January 19, a spokesperson of the Philippine Coast Guard has maliciously spread disinformation on China and wantonly smeared China's image. China strongly condemns this and has lodged strong protests with the Philippine side. Certain Philippine uniformed service members, driven by personal political motives, have repeatedly made outrageous and absurd statements in a habit of inciting confrontation. Such behavior is despicable. A word of advice to relevant individuals in the Philippines: immediately stop making provocations and stop confusing right and wrong, or they would pay the price for what they did. For the record, Mr. President. We will now place on record the statement of the Coast Guard. That will be included in a whereas. Whereas Yes. the embassy is here quoted blank. Mhm. Yes. All right, proceed. And then the statement of the DND. And I will just quote it, but I will submit the actual statement, Mr. President. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines strongly condemn such an affront to any of its members and reiterates that it shall not be cowed by any official of the PROC, whether in their homeland or as guests here. And we shall continue to speak against their lies and malign actions when such are committed. Pwedeng another whereas yan. Yes. The statement mentioned proves the unflinching and twisted attempt by PRs
the PROC to spread distorted narratives and to continue with its ineffective